Naghahanda na rin ang Cordillera Administrative Region sa pagdaan ng Bagyong Lando. Humingi tayo ng update mula kay Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Jonathan, kamusta ang sitwasyon dyan? Yes, Ralph, that's right. Ngayon nga ay tayo nandito sa tanggapan ng Office of the Civil Defense dito sa lungsod ng Baguio na kung saan patuloy pa rin ang sinasagawang pagmamonitor ng OCD. Kaugnay nga doon sa iba't ibang mga posibleng mangyari sa iba't ibang lalawigan na bumubuo sa Cordillera. So pagkakataon to, ikapiling natin si OCD Regional Director Andrew Alex Uy upang bigyan tayo ng pinakahuling ulat sa kanilang monitoring. Sir, magandang gabi po. Live po tayo sa PTV4. Si Ralph Lino po, ang ating anchor. Initially po, ano po ba yung ating nakuhang iba't ibang lalawigan sa ating rehiyon? Sa ngayon, medyo nararamdaman natin yung kaunti-unting buhos ng ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Benguet and Ifugao. And sa ngayon din, meron tayong mga evacuees na, preemptive evacuation ito, nasa 160 families. This came from three municipalities pa lang. And nag-aantay pa tayo ng iba dahil ongoing pa yung evacuation ng ibang LGUs. Sir, how about yung sa road conditions natin? Bago po nga dumating yung dito ay sa bagay, gumuulan pero napagulat nga na dun sa lalawigan ng Kalinga ay medyo bumubuhos na ang ulan, maging doon sa may Apayao. Pero so far, road conditions po natin. Sa road condition natin, halos lahat naman ng access roads natin dito sa Cordillera. Passable. Maliban dito sa dalawang identified roads, itong area Kalanasan Road and Akop Kapangan Kibungan Bacon Road. Dahil po ito sa Typhoon Ineng, yung dating typhoon na malakas na nagpa-landslide dito sa mga areas na to. Sir, nung pong bagyong Ineng, nagkaroon tayo ng problema sa dito sa Cannon Road and of course dito sa part ng Alcema Highway. Ano po ba yung parang naging initial na pakipag-ugnayan natin sa ibang ahensya na kaparte ng Dream Cordillera? Kapag ito kasi SOP ng DPWH, kapag may within 2 hours na malakas na buhos sa ulan, automatic po ito pinapasara ito sa traffic. Kaya ka-partner pa rin natin dito yung PNP and yung mga local communities. Kaya ito po yung abiso natin dito lahat. Sir, para doon po sa mga nagbabalak-balak na umakyat dito ngayon sa Baguio at iba pang bahagi ng rehiyon, kailan po ba natin inaasahan na bubuhos yung ulan? Ito yung pakiusap natin sa mga may balak na umakyat ng Baguio City ngayong o sa ibang parte ng Cordillera ngayong gabi hanggang bukas. Baka pwede pong ipagpaliban muna na yung yung pag-travel dahil nga in-expect natin as per pag-asa ngayong gabi yung malakas na buhos ng ulan hanggang bukas po ito. Sir, yung mga areas na minomonitor natin, yung mga critical areas na minomonitor natin ngayon, saan po ba banda dito sa Rehiyon Cordillera? Ang minomonitor natin yung areas na severely affected ng Typhoon Ineng dati. Kaya nga nagpapakol tayo ng preemptive evacuation dahil mayroon na tayong threat na nakikita para doon kung sakaling malakas nga yung buhos ng ulan sa mga areas na yun. Ito yung sa Barangay Tamac, Villa Viciosa. Sa ngayon, meron ng 43 families na naka-evacuate. Itong sa area ng Bacon, Benguet, 28 families na rin ang na-evacuate natin dyan. And sa Tabuk City, sa Kalinga Province, 89 families na po ang na-evacuate. Sir, finally, ano po ba yung gusto natin panawagan sa ating mga kababayan tungkol po dito sa pagdaan ni Bagyong Lando dito, lalo na dito sa ating rehiyon? Malakas po ang Bagyong Lando. Malakas ang buhos ng ulan at saka malakas na hangin. Now, yun ang panawagan natin sa publiko, sana makinig sila sa abiso natin. And sa paghahanda, pag magtulungan po tayo, palakasin natin yung ating paghahanda. Nagre-ready po, naghahanda po ang ating national government kasama ang ating local government units. Mas malakas po ang paghahanda natin kapag kasama natin ang bawat pamilya. Sir, additional pa, yung po bang rainfall na tinataya natin, parang ang reading po ata ay laki ba? Or pwede pakilinaw yun, yung reading ng rainfall?
Ang abiso sa atin ng Pag-asa, we expect heavy to intense rains in the whole of Cordillera. So, talagang mahalaga yung preemptive evacuation sa ngayon, sir? Tama po yun, sir. So, yan lang po ang tinig ni OCD-CAR Regional Director Andrew Alex, sir. Unless kung meron kayong katanungan dyan. Okay. So, anyway, Ralph, mula pa rin dito sa lungsod ng Baguio, sa tanggapan ng OCD Cordillera, para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes, ang inyong tagapagatid balita. Maraming salamat, Jonathan Llanes ng PTV Baguio.